at Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Maraming salamat po. Maupo tayo. Major General Guillermo, kindly give the troops tikas pa yun. Ikas. Ha! Nan. Kas. Ha! Vice President Jojo Marbinay, Foreign President Fidel Valdez Ramos, Senate President Franklin Drilon, Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Voltaire Gasmin, Chairman Francis Tolentino, Secretary Danilo Cortez, Representative Gary Alejano, Representative Francisco Ashley Asidillo, General Gregorio Catapang, Lieutenant General Hernando Ereberi, Lieutenant General Jeffrey Delgado, Vice Admiral Jesus Millan, Police Deputy Director General Leonardo Espina, Colonel Tirso Dolina, Foreign Armed Forces Attaches, awardees of the 79th anniversary of the Armed Forces of the Philippines, other generals and flag officers present, former chiefs of staff of the Armed Forces of the Philippines, officers and ladies, men and women of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Nitong Lunes lang, umarap tayo sa 146 na bagong opisyal ng AFP na sumailalim sa Officer Candidate Course. Sa kanilang pagtatapos, ipinabatid natin sa kanila ang bigat ng responsibilidad na tangan ng isang kawal na Pilipino. Malinaw ang atas sa bawat isa sa inyo. Itaguyod ay isang sandatahang lakas na kabalikat sa pangangalaga sa demokrasya. Isang sandatahang lakas na huwaran ng katatagan sa harap ng pagsubok. Isang sandatahang lakas na sandigan at bukal ng inspirasyon ng napakaraming Pilipino. Ito mismo ang ipinagdiriwang natin ngayong ika-79 na anibersaryo ng inyong hanay. Ang prinsipyo, tapang at dedikasyon na ipinapakita ng bawat opisyal, sundalo, reservist at kawani ng AFP na nakatutok sa pagprotekta sa interes ng ating mga boss, ang taong bayan. Buong bayan po ang nagpupugay sa makabuluhang serbisyo ng ating mga kawal ng bayan. Kayo na walang pinipiling panahon upang ipagtanggol at tulungan ang ating mga kababayan. Halimbawa po, nariyan ang mahuhusay na kasapi ng ating hukmong papawid. Noong kasagsagan nga ng Zamboanga crisis, tiniyak nila na laging operational ang ating mga C-130. Di minsan o ni minsan, di tayo nakarinig na reklamo mula sa kanila. Sa halip, ang bawat misyong inilatag sa kanila, buong loob na tinugunan ng Air Force upang maitid sa ating mga tropa sa Zamboanga ang mga kailangang kagamitan. Nariyan din ang ating mga kawal na nagbabantay sa West Philippine Sea at maging sa iba pang liblib na bahagi ng ating teritoryo. Naalala ko nga ang naging supply operation natin sa Ayungin para sa ating mga Marines doon. Hinarang ang ating supply team, pero ipinakita ninyo ang talento at imahinasyon ng Pilipino. Nagawa ninyo ang misyon nang di napapataas ang tensyon. Sa ganitong husay, paano ba namang dilalakas ang kumpiyansa natin sa ating mga kawal? Sa inyong pagpapakitang gilas, pinatunayan ninyo ang ating kasunduan talagang maasahan. Siyempre po, nariyan ang mga peacekeeper natin tulad ng mga nagtanod sa Golan Heights na bagaman humarap sa misyong imposible, ay talagang ipinamana sa mundo ang abilidad at tapang ng Pilipino. Di rin pwedeng kalimutan na napakaraming sundalo na nagsilbing frontliners at first responders sa kabila ng patong-patong na pagsubok na hinarap ng ating bansa sa mga nagdaang taon. Mula sa mga lindol sa Bohol at Cebu, pati na sa mga naunang bagyo ng Sendong at Pablo, mula kina Santi at Yolanda at kamakailan lamang kay Ruby. Hindi nagpatinag ang sandatahang lakas. Bagkus, pinangunahan ninyo ang ating relief at clearing operations sa mga apektadong komunidad para mahatid sa kanila ang pag-asa sa panahon ng trahedya. Bilang inyong Commander-in-Chief, talagang pinagmamalaki kong pamunuan ang isang sandatahang lakas na sinasalamin ang mga mabuting katangian ng ating lahi. Ang pagdadamayan, malasakit at pagiging tapat sa kapwa't bandila. Binabati nga po natin ang 28 na kasapi ng inyong hanay na pinarangalan natin sa araw na ito. Sa pagpapakitang gilas ninyo sa serbisyo, lalong tumitingkad ang umaangat ng kalidad ng serbisyo ng ating mga kawal ng bayan. Ano nga ba ang resulta ng paglilingkod ng matapat at maasahan mula sa ating kasunduluan? Susi ang inyong hanay sa pagpapatibay sa tinatawag nating
virtuous cycle. Dahil napapangalagaan ninyo ang kapayapaan at stabilidad, nagagawa ng pamahalaan na magtanim ng higit na reforma at mas naiengganyo ang mga namumuhunan na magtaya sa ating bansa. Ang resulta nito, ang paglago ng industriya at ang lalong pagganda ng ating ekonomiya. Lumilikha naman ito na mas maraming pagkakataon na naghahatid ng mas malawak na kaunlaran para sa ating mamamayan. May good news nga po tayo sa inyong anibersaryo. Ang sabi sa atin ni Senate President Franklin Drilon na ating kasama itong araw na ito, naipasa na kagabi sa Senado at sa Kamara de Representantes ang panukalang iangat sa 150 piso mula sa 70 piso ang subsistence allowance ng ating mga sundalo, pulis at iba pang kasapi ng uniformadong hanay. Inaabangan na lang po natin ang panukala at paglumapag ito sa ating mesa ay pipirmahan agad natin ito. Ngayon nga pong sumasailalim sa modernisasyon at tumaharap sa matatawag na renaissance ang ating buong sandatang lakas. Gagawin pa ng inyong gobyerno ang lahat na makakaya nito upang maabot pa ninyo ang mas mataas na antas ng paglilingkod. Mapalalim pa ang inyong kakayahan at tumibay pa ang profesionalismo at integridad ng inyong institusyon. Totoo po, mula sa mga modernong kagamitan tulad ng mga barko, helicopter at fighter jet, hanggang sa capability development at professionalism enhancement ng ating mga kawal sa pamamagitan ng AFP Transformation Roadmap, siniguro nating natutugunan ang kakulangan at pangangailangan sa inyong hanay. Lalo pa natin pag-iibayuhin ang force-on-force training ng ating mga kawal kasabay ng pamumunan sa tinatawag ninyong miles equipment. Malinaw po, isinasagad ng inyong gobyerno ang pagkakataon na palakasin ang inyong hanay at ihatid sa inyo ang nararapat na benepisyo. Nagtutulak tayo ng reformang nagdadala ng higit na serbisyo sa mga kasapi ng AFP at sa inyong mga pamilya. Patuloy ang pag-arangkada ng ating housing program para sa inyo at sa iba pang uniform personnel. Nagsisimula na rin pakinabangan ng ating mga sundalo, aktibo man o retirado, ang ating mga programang pangkabuhayan tulad sa Fort Magsaysay. Bukod dito, isinasayos na rin natin ang dinatnan nating masalimuot na pension system ng ating uniformadong hanay. Ang buod po ng lahat ng ating pagsisikap. Nais nating isulong ang sandatangang lakas ng Pilipinas na mas moderno, mas maasahan at tinitingala ng buong mundo. Tapos na po ang panahon ng kulang-kulang ang baril ng mga tagapagtanggol ng bayan. Tapos na ang panahon na ultimo maayos at kinakailangang kasuotan ay hindi pa sa inyo may pagkaloob ng pamahalaan. Tapos na ang panahon na ginagawang racket, ang pagbili sa Kevlar helmets at isinasangkalan ang buhay ng ating mga kawal. Ngayon, buong-buo ng suporta na sa inyo ng Estado at ng taong bayan. At sa mga nagnanais pang ibalik ang inyong institusyon sa lumang kalakaran, maya naman kayo at matakot din. Hindi titigil ang reforma at hindi titigil ang aming pagsisikap para masigurong mananagot ang mga tiwali. At sa ating kasunduluhan, huwag sana ninyong kalimutang sa bawat panahon, obligasyon nating gawin ang tama at makatwiran. Huwag kayong magpadala sa tukso, magpapakaladkad sa sino mang nagbabalik na ilihis tayo sa tuwid ng landas. Nalalapit na po ang 2016. At alam naman po natin na sa panahon ng halalan, talaga may mga magpupumilit pa rin gamitin kayo para sa pansariling interes. Ang atas ng taong bayan, tungkulin nating siguruhin ang katiwasayan pagdating ng halalan. Inaasahan ang inyong hanay na manatili sa panig ng taong bayan. Ngayon nga pong Kapaskuhan, nagsisilbing hamon sa marami sa inyo ang mawalay sa inyong mga mahal sa buhay. Gayunpaman, alam kong pinaguhugutan din ninyo na lakas ng loob na payapa at ligtas na ipagdiwang ng ating mga kababayan ang Kapaskuhan. Sa ngalan ng sambayanan, maraming salamat sa inyong paglilingkod. Sa nalalabing sandali ng ating administrasyon, makakaasa kayong mas matatayong pang mga pangarap ang ating aabutin para sa inyong hanay at para sa kalakhang lipunan. Sa patnubay at pagmamahal ng Panginoon, pihadong malalampasan natin anumang hamong makakasalubong natin tungo sa katuparan ng inaasam nating kinabukasan. Sa lahat ng ito, tiwala akong patuloy lang na ipapamalas ng ating sandatangang lakas, ang husay, disiplina at karangalang tatak ng sundalong Pilipino. Maraming salamat po, maligayang anibersaryo at Merry Christmas sa inyong lahat.
Ito na.